Maraming salamat to sa pagputan niyo sa amin kahit gabi na, Lola Celia. Naibsan ng sakit ni Nora matapos niyo siyang hilutin. Ihahatid ko na ho kayo sa bahay ninyo. Diyan lang kayo sa kabilang baryo, di ba? Oo, hindi mo na ako kailangang ihatid hanggang sa bahay namin, Ino. Sa ating dalawa ay mas ikaw ang nasa panganib dahil sabi ng asawa mo, pumasok kang tagamaneho ng mga Acosta. Mag-iingat ka dyan sa bagong mga amo mo. Kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Kampo ng dilim ang mga bagong amo mo. Mga aswang sila. Lola Celia naman Wag ko kayong magsalita na ganyan. Mukhang mabait naman sina Sir Sebastian. Malaki rin ho ang inalok nilang sahod sa akin. Mas malaki pa sa kinikita ko noon sa pagmamaneho ng jeep sa Maynila. Swerte nga na tinanggap agad nila ako. Halos masayad na rin kasi ang naitabi naming pera ni Nora. Dahil sa pagpapaliming kay Tatay Berting. Kailangan pa naming ipaayos ang mga sira ng bahay na iniwan niya sa amin. Kung hindi ako tinanggap ni na Sir Sebastian, malabang lumuwas na naman kami ng Maynila at nakipisan sa bahay ng isa sa mga anak namin. Sos Mariosep, iyan rin ang sinabi sa akin kanina ng asawa mo. Nang pagalitan ko siya kung bakit hinayaan kang sa mga Acosta magtrabaho. Aanhinin niyo ang pera kung kapalit naman ay buhay ninyo. Buti na nga lang at wala na kayong anak na dalaga. Kahit papano ay walang mabibiktima ang mga aswang na yun sa pamilya ninyo. Bakit ho? Mapili ba sila ng aaswangin? Kailangang dalaga lang. Dala na ho ako. Hindi dalaga. Tiyak naligtas nga ho ako. Palibhasa, hindi ka taga rito. Kaya hindi mo alam ang nakaraan ng bagong mga amo mo. Maagang namatay lahat ang naging asawa nila. Kahit bata pa at malakas pa ang mga katawan. Sino mang babae na napapaugnay sa kanya ay napapahamak. Bigla na lang naglalahong walang bakas. May sumpa ang pamilyang iyan. Parusa sa mga ganit at maitim nilang budhi. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Ano ang kaya mong isakripisyo, kapalit ng ambisyon o pangarap mo sa buhay? Handa ka bang magbanat ng buto, magpawis at magtrabaho hanggang sa tulog na lang ang pahinga mo? Paano kung hindi lang yon ang kailangan gawin mo para makamit ang gusto mo? Paano kung ang kapalit ng pangarap mo ay buhay? Buhay ng taong pinakamamahal mo. Dear Miss Amy, magandang araw po sa inyo. Ako po si Baste, 29 years old at nakatira sa Zambales. Ako po ay bagong fan ng channel nyo. Mahilig po talaga ako sa horror stories, kaya gabi-gabi bago matulog, ay nakikinig ako sa YouTube channels nyo na Kwentong Takip Silim, Sityo Bangungot, Aswang Radio, Aswang Confessions, Aswang Diaries at Sityo Pangil. Nang simulan yung bagong channel na ito ay naisip kong i-email sa inyo ang kwentong ito. Nasaksihan mismo ng isang kamag-anak ko ang tragic story na to. Mga 60 years ago na siguro. Ang pangalan niya ay Belinda. Nangyari daw ang lahat sa isang maliit na bayan sa isang probinsya sa Luzon. Kilala sa buong bayan ng Santo Domingo, hindi tunay na pangalan ng lugar, nang binatang itago na lang po natin sa pangalang Sebastian Acosta. Siya at ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid sa ama na sina Arthur at Thomas ay mayaman, gwapo at nagtapos ng pag-aaral sa ibang bansa. Si Thomas ay isang professor, si Arthur ay isang doktor, at si Sebastian naman ay isang engineer. Pag-aari nila ang pinakamalaking manggahan at bakahan sa buong Santo Domingo. Bukod sa mansyon nila sa Santo Domingo, meron din sila mga bahay sa Maynila at sa iba't ibang bansa. Madalas nga ginagawa lang nilang bakasyunan ang mansyon nila dito sa Santo Domingo. Sa kabila ng mga kaakit-akit na katangian ng mga Acosta, wala pa ring asawa ang ni isa sa kanila.
Marami sa mga dayo o bagong residente lang sa bayan ang nagtataka sa bagay na yon. Para naman sa mga matagalan nakatira sa Santo Domingo, hindi yung katakataka. Alam kasi nila ang kasaysayan sa angkan ni na Sebastian. Angkan na pawang lalaki lang ang natitirang miyembro. Wala ni isang babae sa pamilya nila, lahat patay na. Isang malaking palaisipan para sa lahat ang maagang pagkamatay ng mga babae sa angkan ng mga Acosta. Misteryoso ang biglang pagkamatay ng lola nila. Misteryoso rin ang pagkamatay ng kani-kanilang mga ina. May mga haka-haka pa nga na ang lolo nila ang pumatay sa lola nila. May mga usap-usapan din na ang ama naman nila ang mismong pumapatay sa mga ina nila. Kaya 3 beses itong nabiyudo. Mga sabi-sabi na walang pruweba. Wala rin naglalakas loob na kumprontahin o imbestigahan ang makapangyarihang angka nila. Kumusta ang pagpaplano niyo ng kasal ni Selena Sebastian? May napili na ba siyang gagawa ng trial de boda niya? Kuya, hindi na tuloy ang kasal. Nakipaghiwalay na sa akin si Selena. Ano? Bakit? Akala ko ay maayos ng lahat. Namanhikan na tayo sa kanila, di ba? Sinuyo siyang muli ng dating nobyo niya at nagkabalikan sila. Malamang sila na ang nagpaplano ng kasal ngayon. Totoo nga yata ang sumpa sa pamilya natin. Malas talaga tayo pagdating sa pag-ibig, Kuya Arthur. Ano bang pinagsasasabi mo, Sebastian? Hindi naman tungkol sa pag-ibig ang plano niyong pagpapakasal. Isa lang yung kasunduan sa pagitan ng pamilya niya at ng pamilya natin. Magpapakasal lang kayo dahil sa kondisyon sa testamento ni Lolo Ambrosio. Kailangan mong magkaanak bago sumapit ang ika-30 kaarawan mo. Kung hindi mo tutuparin ang kondisyon, mawawala sa iyo ang parte mo sa manggahan at sa iba pang negosyong iniwan ni Lolo Ambrosio. Alam ko, Kuya. Pero anong magagawa ko kung mas pinili ni Selena ang dating nobyo niya? Hindi ko naman siya maaaring hilahin papunta sa altar. At oo, aaminin ko. Sa umpisa ay dahil lang sa kondisyon ni Lolo Ambrosio kaya ako siya gustong pakasalan. Hindi ko sinasadyang mahalin siya. Akala ko ganun din siya sa akin. Pero hindi pala. Mas mahal pa rin niya ang dating nobyo niya. Kahit itakwil siya ng mga magulang niya dahil sa pag-atras sa kasunduan namin ay baliwala lang sa kanya. Buwisit na babaeng yon. Sinira niya ang mga plano natin. Pwes, magdurusa ang pamilya niya dahil sa pagtalikod niya sa kasunduan ng mga pamilya natin. Hindi na matutuloy ang pagsosyo natin sa negosyo nila. Babawiin na rin natin ang palugit na ibinigay natin para mabayaran nila ang mga utang nila sa atin. Hindi, wag mong gawin yun, Kuya. Hayaan mo na sila. Hindi natin maaaring palampasin ito, Sebastian. Buo na ang desisyon ko, Kuya. Hindi kasalanan ni Selena o ng pamilya niya na hindi niya ako kahing mahalin. Walang saysay ang gipitin pa natin sila. Hayaan na lang natin sila. Ikaw ang bahala. Pero kailangan mo pa rin mag-asawa at magkaanak bago ka umabot ng 30, Sebastian. Malinaw ang nakalagay na kondisyon sa testamento ni Lolo Ambrosio. Alam kong mahirap ito para sa iyong isipin sa ngayon dahil sa damdamin mo kay Selena. Pero wala kang ibang pagpipilian, Sebastian. Alam ko, Kuya Arthur, hindi patas ang kondisyon sa testamento na iniwan ni Lolo Ambrosio. Paano kung ayoko nang magpakasal? Huwag kang hangal! Lahat ng lalaki sa pamilya natin ay nag-aasawa at nag-aanak na bago pa mag-28. Ikaw lang sa buong angka natin ang matigas ang ulo. Ayaw mong magseryoso sa babae. Nuknukan ka ng palikero. Kung noon ka pa nagseryoso sa babae, hindi na natin kailangan pang humanap ng babaeng ipapakasal sa'yo ngayon. Nauubos na ang oras mo, Sebastian. 2 taon na lang ang natitira sa'yo. At anong gusto mong gawin ko? Gumaya sa inyo ni Kuya Tomas na maagang nagsipag-asawa nga pero iniwan naman ng mga asawa nyo dala-dala ang mga anak nyo. O baka naman gusto mong gumaya ako kay Papa na 3 beses nang nag-asawa at 3 beses ring nabiyudo. Sa tingin mo, gugustuhin kong matulad ang buhay ko sa buhay ng lahat ng lalaki sa angka natin? Siguro nga totoo ang sumpa sa pamilyang to. Kaya ni isa sa atin ay hindi nakaranas ng buo at masayang pamilya. Yun ba ang klase ng buhay na gusto mong gayahin ko, Kuya? Hindi mo ako naiintindihan, Sebastian.
Para sa'yo rin ang sinasabi ko. Alam kong mahirap ang lumaking walang ina, pero ginawa ni Papa ang lahat ng makakaya niya para alagaan at palakihin tayo. Hindi ako inalagaan o pinalaki ni Papa, kuya. Pinakain niya ako at pinatira sa mansyon na to, oo. Pero iba't ibang yaya ang nag-aruga sa akin. Lagi siyang kabalas sa negosyo at sa manggahan. Mabibilang ko lang sa isang kamay ang dami ng beses na nakita ko siya dito sa bahay. Sa loob ng isang taon, swerte na kung makadalawang beses ko siyang nakita o nakausap man lang. Ayaw niya akong makita o makausap man lang. Naintindihan ko naman siya. Namatay sa panganganak sa akin ng aking ina. Kaya akong sinisisi niya. Alam ko yon at ramdam ko yon. Sebastian, hindi ko alam na gano'n ang sitwasyon mo rito. Kung nalaman ko lang ito noon pa, ay sinama na lang sana kita sa Amerika. Huwag mo nang isipin yun, Kuya Arthur. Hindi mo ko responsibilidad. May sariling buhay ka. Wala akong sama ng loob sa iyo, sa inyo ni Kuya Tomas. Swerte nga ako na binisita niyo ako at isinama sa pamamasyal sa ibang bansa nung bata pa ako. Sa kabila ng sinabi ni Sebastian ay bakas pa rin sa mukha niyang pait at sakit na ininda sa klase ng pagpapalaki sa kanya ng yumaong ama. Awang-awa naman si Arthur sa mas nakababatang kapatid. Buong akali ni Arthur, masaya ang naging kabataan ni Sebastian sa poder ng ama nila. Para mapagtakpan ang emosyonal na tagpo ay pinagbangga nila mga hawak na kupita ng alak at saka lumago. Sa Sabado na nga palang uwi ni Tomas. Dito na rin daw siya titira. May bagong kulay sa kabilang bayan na gusto niyang pag-applyan. Talaga? Hindi ba siya mababagot sa klase ng buhay dito? Sanay na siya sa buhay sa New York. Wala halos nightlife dito. Yung pa naman ang hilig niya. Gabi-gabi niya akong niyayayang lumalabas noon nung bisitahin ko siya sa bahay niya ron. Na-homesick siguro. Matagal na rin mula nung huli siyang bumisita rito. Kulang na lang si Kuya Brody. At kumpleto na tayong 3 Musketeers. Naalala ko pa ang mga kwento mo nun tungkol sa mga kalokohan nyo sa tuwing nagbabakasyon kayo dito nung mga binatilyo pa kayo. Silang dalawa lang. Mabait kaya ako. Sebastian, wag mo sanang masamain ang pag-aalala ko sa'yo. Akala mo lang hindi ganun kaseryoso ang sitwasyon tungkol sa pag-aasawa mo pero maniwala ka. Buhay mo ang nakasalalay dito. Makinig ka. Buhay ko? Bakit? Ikamamatay ko ba kung hindi ako makapag-asawa at magkaanak bago ako mag-30? Ayos lang sa akin na hindi ko matanggap ang parte ko sa mana ni Lolo Ambrosio. Hindi naman ako maghihirap. May trabaho ako at may mga negosyong tinayo ako mismo. Hindi ko kailangan ng mana niya. Sebastian, hindi ito biro. Naputol ang pag-uusap nila nang may marinig silang kaluskos mula sa pintuan ng library. Tumayo mula sa kinauupuang leather armchair si Arthur at biglang binuksan ang pinto. Nagkagulatan pa sila ni Mang Ino na nakatayo sa labas ng silid. Galit na nanlisik ang mga mata ni Arthur. Parang bigla itong naging ibang tao. Sa sobrang kaba ni Mang Ino sa nakakatakot na anyo ni Arthur ay napaatras siya. Pasensya na ho, sir. Kakatok pa lang ho ako. Sebastian, mamaya na ulit tayo mag-usap. Sige, tamang-tama at aalis rin ako. Pupunta ako sa kabilang bayan at titingnan ang binebentang speedboat ni Roman. Halika na, Mang Ino. Salamat sa paghihintay. Gusto kong kausapin si Mang Ino, Sebastian. Mauna ka na sa kotse. Nagtataka man ay tumangulang si Sebastian at lumakad na palabas ng library. Pinapasok ni Arthur si Mang Ino sa loob at saka mariing isinara ang pinto. Lalong kinabahan si Mang Ino. Hindi niya madalas makaharap si Arthur pero ang impresyon niya rito ay strikto ito. Mas mabait at madaling makagaanan ng loob si Sebastian. Palabiro at hindi matapobre si Sebastian. Si Arthur ay tahimik at parang lagi nakabantay sa bawat kilos niya. At minsan, nahuhuli niya ito nakatitig sa kanya na para bang may itinatagong galit sa kanya.
Ano ho ang iutos nyo, Sir Arthur? Ayoko ng mga chismosong tawan, Ino. Kung gusto mong magtagal dito, iiwasan mo ang pakikinig sa mga pribadong usapan ng pamilya ko. Sir, hindi ho. Hindi ho ako nakikinig sa inyo. Wala ho akong masamang intensyon. Kakatok pa lang usada ako sa pinto nang mapansin kong bukas pala yon. Mas lalong tumalim ang tingin ni Arthur kay Mang Ino. Mas umigting ang galit sa anyo nito. Humakbang ito, palapit kay Mang Ino hanggang sa halos magdikit na ang mga mukha nila. Hindi mailarawan ni Mang Ino ang naamoy niya mula sa hininga ni Arthur nang malanghap niya yon. Parang amoy kalawang na hinaluan ng mouthwash at toothpaste. Binalot ng nerbiyos at takot ang kabuuan niya. Pakiramdam niya ay lalapain siya ng buong-buo ni Arthur sa sobrang sama ng tingin nito sa kanya. Huling bahagi lang ng pag-uusap ng mga amo ang narinig niya. Ni hindi nga niya narinig ng gusto kung ano man yon. Pero base sa reaksyon ni Arthur, kung ano man yon, hindi na siya interesadong malaman. Lalo na kung malalagay sa alanganin ang trabaho niya sa pamilya nito. Huwag mo akong gagawin, Ino. Alam ko ang kaiba ng mga taong nagsasabi ng totoo sa taong nagsisinungaling. Kung ano man ang narinig mo, siguraduhin mo lang na wala kang pagkasabihan na kahit sino. Masama akong kaaway, Ino. Oo, sir. Naintindihan ko ho. Pasensya na ho. Hindi ko talaga sinasadya. Hanggang makauwi sa bahay niya ng gabing yon ay dala ni Mang Ino sa isipan ang mga sinabi ni Arthur. Ano pa ang ikinatatakot itong narinig niya? Para maging ganun katindi ang galit ng reaksyon nito. Hindi niya tuloy maiwasang isipin ang babala ni Lola Celia tungkol sa mga Acosta. May itinatagong lihim nga kaya ang mga ito na iniiwasan ng mga itong makalabas? Pinangilabutan pa siya nang maalala ang naamoy niya sa hininga ni Arthur. Parang amoy dugo na pilit itinago sa ilalim ng toothpaste. Hindi. Imposible ang iniisip niya. Tao ang mga Acosta at hindi aswang katulad ng sabi ni Lola Celia. Nakatulugan ni Mang Ino ang isipin na yon. Mahimbing na natutulog si Mang Ino nang bigla siyang gisingin nang matinis at puno ng sindak na sigaw ng isang babae. Napabalik ko siya ng bangon at agad tilingon ang katabing asawa. Himbing na natutulog ito. Luminga siya sa paligid. Madilim ang kwarto nilang mag-asawa. Tanging ang sinag ng buwan na tumatagos mula sa bukas na bintana ang nagsisilbing liwanag sa bandang paanan ng kama. Hindi maipaliwanag ni Mang Ino ang takot na lumukob sa kanyang kabuuan habang nakatingin sa bukas na bintana. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya mula sa labas. Hindi niya maigalaw ang katawan. Nanlamig siya sa takot, lalo na nang makarinig ng mga kaluskos sa bubong ng bahay nila. Parang pag-aari ng paa ng higante ang mga yabag na narinig niya. Pigil niya ang hininga at ang tanging nagawa niya ay umusal ng dasal. Iglap ay naglaho ang mabigat na pakiramdam at kilabot niya. Nawala ang mga anino sa kwarto nilang mag-asawa at nabalot ng liwanag ng buwan. Nagpasalamat siya sa Diyos at maya-maya bumalik ng tulog. Lola Celia, malamig na ho rito. Halina kayo sa loob ng kubo. Nagdidilim na at lumalakas ng ihip ng hangin. Giginawin kayo rito. Paborito ni Tasha ang kantang yon. Habang kaming dalawa ng Lolo Pancho mo ay naglalaro sa buhanginan, si Tasha mas gustong umupo dito sa ilalim ng mga nyugan. Kumakanta habang nagsusulsi at pinanunood kami. Lola, malulungkot at iiyak na naman kayo niyan. Hindi ko mapigilan, Apo. Kahit ilang dekada na ang lumipas, hindi ko pa rin matanggap ang pagkawala ng bunsong kapatid ko. Napakabait niya.
Wala siyang masamang ginawa sa kahit na sino. Lahat ng taong nakakakilala sa kanya ay kinagigiliwan siya dahil masayahin at matulungin siya. Hindi lang dahil sa maamo at maganda niyang mukha, kaya siya palaging tinatanghal na mutya ng bayan. Maganda rin pati ang kalooban niya. Alam ko ho, Lola. Nangihinayang ako na sa litrato ko na lang siya nakilala. Hindi mangyayari yon kung hindi siya pinaibig. Niloko at pinaslang ng demonyong Manolo Acosta na yon. Kahit ano pang tangi ang gawin ng pamilya nila. Alam kong may kinalaman si Manolo sa pagkawala ni Tasha. Hinding-hindi magtataksil at sasama sa ibang lalaki si Tasha matapos siyang magpakasal kay Manolo. Hindi pa kawalang babae ang kapatid ko. Lola, huminahon ka. Kung sumama nga si Tasha sa ibang lalaki, tulad ng ipinalabas ni na Manolo, sana nang lumipas ang panahon ay bumalik na siya rito. Sana nakipagkita siyang muli sa amin. Sana ay pinaalam niya sa amin na buhay pa siya. Alam niyang tatanggapin namin siya sa kabila ng lahat ng nangyari. Pero hindi niya ginawa yon. Dahil hindi totoong nagtaksil at sumama siya sa iba, Apo. Alam ko, nararamdaman ko, wala na si Tasha. May nangyaring masama sa kanya noong gabing mawala siya. Naniniwala ko sa inyo, Lola. Tutulungan ko kayong matuklasan kung anong sinapit ni Lola Tasha. Salamat, Apo. Kung sana ay malakas pa ako, hindi kita isasama pabalik sa sinumpang bayan na ito. Dapat ay noon ko pa ginawa ito. Noong malakas-lakas pa ako. Paano ninyo magagawa yan kung mag-isa niyong itinaguyod ang mga anak ninyo? Lola, wala kayong sapat na panahon noon. Ni hindi rin sapat ang pera ninyo para labanan ng mga Acosta. Natitiyak kong mauunawaan ni Lola Tasha kung bakit ngayon lang natin mabibigyan ng hustisyang pagkawala niya. Kayo mismo ang nagsabi na napakabuti ng puso ni Lola Tasha. Alam kong hindi siya nagtatampo na ngayon lang kayo nakabalik dito para sa kanya. Sana nga, Apo. Nagsisisi ako na nabigo akong pigilan si Tasha na makipagmabutihan kay Manolo. Sana hindi siya nagtiwala na may puso ang aswang na yon. Bagamat lumaki sa Maynila at isa na ngayong kumadrona si Belinda, naniniwala siya sa lahat ng sinabi ni Lola Tasha. Siya ang hinuhubog ni Lola Tasha para pumalik dito bilang albularya. Bata pa lang siya, iminulot na siya ng lola niya sa panggagamot, pagtatawas, pangontra sa evil eye, at iba't ibang uri ng mga kababalaghan. Hindi lang siya naniniwala, kundi nakakita na rin mismo ng mga lamang lupa at engkanto. Kaya alam niyang may posibilidad na aswang nga ang nasa likod ng biglang paglaho noon ni Lola Tasha. Kahit tutol ang mga magulang niya, sumama pa rin siya sa lola niya nang sabihin itong gusto nitong bumalik sa bayang pinagmulan nito. Batid niyang hindi matatahimik si Lola Celia hanggat hindi natutuklasan kung ano ang eksaktong sinapit ng bunsong kapatid nito. Ang sagot sa lahat ng tanong ni Lola Celia ay narito sa munting bayan na ito. Ang sabi ho ninyo ay nakausap ninyo nung isang gabi ang driver ng mga Acosta. Yung asawa ni Aling Nora. Baka makatulong siya sa atin sa pag-iimbestiga sa mga Acosta. Malaya siyang nakakapasok sa mansyon. Maaari niyang manmanan ang pamilya. Hindi naniniwala si Ino sa akin nang balaan ko siya tungkol sa mga amo niya. Mabait daw at malaki magpasweldo yung Sebastian Acosta. Mahusay ang trato sa mga tauhan. Tinawanan pa nga ako nitong si Ino nang sabihin kong mga aswang ang pinagsisilbihan niya. Hindi pala siya makakatulong sa atin kung ganon. Sabi ni Ino, binata pa yung Sebastian. Dito'y pinanganak at lumaki pero nag-aral sa ibang bansa at doon na malagi ng maraming taon. At ayon sa usap-usapan sa bayan, palikero ang binatang yon.
Maaaring siya ang maging susi sa mga plano natin, Apo. Anong ibig niyang sabihin, Lola? Kailangan mo siyang kaibiganin. Tiyak kong hindi siya makakatanggi kapag nakita ka. Tatanungin ko si Ino tungkol sa mga lugar na madalas puntahan ni Sebastian. Maaari mo siyang abangan sa mga lugar na yon. Magkunwari kang aksidente lamang ang pagtatagpo ninyo. Sikapin mong magkakilala kayo. Pero hindi niya pwedeng malaman ang koneksyon natin sa isa't isa, Lola Celia. Oo. Mabuti nga lang at hindi ka lumalabas mula nang dumating tayo dito. Walang nakakakilala sa iyo dito bilang apo ko. Mabuti rin at wala tayong mga kapitbahay dito sa kubo. Opo, mag-iisip ako ng pekeng kwento ng pinagmulan ko. Kailangan ko mapaniwala ang Sebastian na yon na wala akong ibang matutuluyan dito sa Santo Domingo. Baka sakaling makapasok ako sa mismong mansyon nila. Kung hindi naman, iisip na lang ako ng ibang paraan. Sabi mo ay sa mansyon huling nakita si Lola Tasha. Baka may makita ako ron na pruweba na sangkot si Manolo sa pagkawala niya. Posibleng makita mo kung saan nila siya inilibing. Mga aswang sila, Apo. Hindi sila nag-iiwan ng bakas na mga pinaslang nila. Sisikapin kong humanap ng kahit anong pruweba, Lola. Malakas ang kutob kong nasa mansyon ang sagot sa lahat. Ano man ang mangyari, mananagot ang mga Acosta sa pagkawala ni Lola Tasha. Sakay ng bago niyang biling speedboat, nagtungo si Sebastian sa paborito niyang lugar sa Santo Domingo. Isang munting isla na lumilitaw lang kapag low tide o katiang dagat at naglalaho naman kapag high tide o taog. Sa munting isla siya pumupunta kapag gusto niyang magpahinga at mapag-isa. Malapit na siya sa isla nang mapansin niya sa gitna ng dagat ang isang babaeng mahigpit na nakakapit sa salbabida. Sinisikap itong lumangoy patungo sa munting isla. Marahil, narinig nito ang ingay ng makina ng speedboat niya dahil lumingon ito sa direksyon niya at sumigaw. Tulong! Tulungan niyo ako! Maawa na kayo! Tulong! Sandali lang, tutulungan kita. Inihinto ni Sebastian ang speedboat. Kinuha ang life jacket sa upuan at saka lumundag sa dagat para sagipin ang babae. Inalalayan niya pasakay ng speedboat ang babae. Kinuha niya mula sa loob ng bag niya ang tuwalya at ipinatong niyon sa mga balikat ng nanginginig sa lamig na babae. Napansin niya ang mga galos at sugat sa magkabilang braso nito. May lubid pang nakatali sa isang kamay nito. Salamat. Maraming salamat. Akala ko'y mamamatay na ako. Maraming salamat. Niligtas mo ako. Walang anuman. Ako si Sebastian. Anong pangalan mo? Ako si Belinda. Ano nangyari sa'yo, Belinda? Bakit nasa gitna ka ng dagat mag-isa? Sugatan ka pa at may lubid sa kamay. Teka, may dumukot ba sa'yo? Oo. Tinapon nila ako sa dagat. Sinong gumawa nito sa'yo? Nakilala mo ba? Hindi sumagot ang babae. Sa halip ay patuloy lang ito sa pag-iyak habang nanginginig. Halatang takot na takot ito. Ipinasya ni Sebastian na huwag na munang usisain ang babae. Pinaandar niya ang speedboat pabalik sa baybayin ng Santo Domingo. Dilala niya sa ospital ang babae at pinatingnan sa doktor ang mga sugat at galos nito sa katawan. Magaan na mga sugat lang ang tinamo nito. Nilagyan ng gamot at benda ang magkabilang pulsuhan nito at saka sila hinayaan ng umalis ng ospital. Paglabas ng ospital ay naisana ni Sebastian na dalhin sa istasyon ng pulisya ang babae para makapagsuplong tungkol sa nangyari dito, pero tumutol ang babae. Hindi, wag mong gawin yon. Ayoko may makaalam na buhay pa ako. Natatakot ako. Baka balikan ako ng mga nagtapon sa akin sa dagat. Kapag nagsuplong tayo sa mga pulis, malalaman nila kung nasan ako. Hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakasiguro na patay na ako.
Mapoprotektahan ka ng mga pulis. Kahit isa sa kanilang nasa likod ng nangyari sa akin. Anong ibig mong sabihin? Ang madrasa ko at ang mga anak niya. Galing sila sa pamilya ng mga pulis. Dating hepe ng pulis ang ama niya. At mga pulis rin ang dalawang anak niya. Sila ang dumukot sa'yo? At nagtangka sa buhay mo? Oo. Nilaman kong ang madrasta ko ang nasa likod ng pagkamatay ng ama ko. Unti-unti niyang nilasan si tatay. Narinig ko sila ng anak niya nang pag-usapan nila yon matapos naming mailibing si tatay. Bakit niya ginawa yun? Gusto niyang kamkami ng lupaing minana ng tatay ko sa lolo ko. Balak pa nilang palabasin na ako ang tunay na lumasan sa tatay ko para maipakulong nila ako at tuluyang mawalan sila ng kahati sa mga naiwan ni tatay. Nagawa niyo yun? Oo. Nagsumbong ako sa mga pulis sa lugar namin. Pero sa halip na siyang dakpin nila, akong hinuli nila. Kasabot niya pala sila. Habang nasa loob ako ng selda, pumasok ang isang pulis at tinakpan niya ng panyong ilong ko. Tahan na, Belinda. Tahan na. Akala ko papatayin na niya ako. Pero may pinaamoy lang siya sa akin at bigla na lang ako nawala ng malay. Nang magising ako, nasa laot na ako. Nakasakay ng bangka kasamang madrasa ko. Ang dalawang pulis na anak niya at isang bangkero. Hindi ako makagalaw. Nakagapos ang mga kamay ko at may nakataling tela sa bibig ko. Dinig na dinig ko ang pagtatawanan nilang mag-iina habang pinag-uusapan ng magpatay sa akin. Gigilitan daw nila ako sa leeg tsaka itatapon sa dagat para siguradong pagpiestan ako ng mga pating. Mga walang hiya sila. Buti na lang na konsensyang bangkerong binayaran nila. Kinalag niya mga lubid na nakagapos sa akin at inihagis ako sa dagat. Kasunod niyon ay initsya niya rin ng salbabida para hindi ako malunod. Sa kanya mabilis na pinaandar pala yung banggang sinasakyan nila upang hindi na ako madakip muli ng madrasta ko. Kaya hindi tayo maaaring tumawag ng pulis, Sebastian. Paano kung kasabot sila ng madrasta ko? Ikukulong nila ulit ako. Inosente ako, ayoko. Lulunurin nila ako. Tahan na, Belinda. Akong bahala sa'yo. Poprotektahan kita. Huwag ka mag-alala. Napuno ng awa ang puso ni Sebastian para sa maganda at mukhang inosenteng babae na dumanas ng matinding trahedya. Kung makakaharap lang niya ang madrasta nito at ang mga dalawang anak niyon, hindi siya mag-aanilangang sakta ng mga yon. Ipinasya niyang isama sa mansyon ang babae. Wala na itong ibang pamilyang natira. Walang ibang matatakbuhan o mahihinga ng tulong. Malugod na tinanggap naman ng pamilya ni Sebastian si Belinda. Kumain ka ng Belinda. Huwag kang mahihiya. Ituring mong bahay mo na rin ang bahay na ito. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa madrasa mo. Magpagaling ka lang muna. Gagawa kami ng paraan para linisin ang pangalan mo at pagbabayari namin sa kasalanan nila sa inyong mag-ama ang madrasa mo. Hindi niya na kailangan gawin yon. Ayoko. Mahanap nila ako kapag ginawa niyo yon. Kuya Tomas, hayaan mo na. Saka na natin pag-usapan yan. Sinenyasan ni Sebastian ang kapatid na tumahimik. Masaran pa ang kalagayan ng babae mula sa sinapit nitong trahedya. Nauunawaan niyang kagustuhan nitong magtago at iwasan na makaharap muli ang mga taong nagtangka sa buhay nito. Mukha pa naman itong mahinhin at maamo. Hindi makabasag pinggan ang anyo nito. Hindi akalain ni Sebastian na may mas gaganda pa sa dati niyang nobyang si Selena. Pero kung pagtatabihin ang dalawang babae, lilitaw na mas maganda si Belinda. Nakaramdam siya ng kakaibang tuwa sa dibdib habang pinagmamasdan ang babae. Binura ng presensya nito ang sakit at pait na ininda niya nitong nakalipas na mga linggo dahil sa pag-atras ni Selena sa kasal nila. Maaari kang manatili rito kahit hanggang kailan mo gusto, Belinda. Sabihin mo lang sa mga katulong kung anong kailangan mo. Nagustuhan mo ba ang silid na inihanda nila para sa'yo? Oo, nagustuhan ko. Tinaw ko ang dagat mula sa bintana sa silid. Tanaw rin doon ang bangin. Kung maglalakad-lakad ka rin sa bahaging yon ng lupain namin, ay mag-iingat ka. May naaksidente na sa bahaging yon.
Dahil malambot ang lupa malapit sa bangin. Mabato at malakas ang mga alon sa ilalim ng bangin na yon. Sigurado magkakalasog-lasog ang katawan mo kapag nahulog ka ron. Nakakatakot naman doon. Tomas, huwag mong takutin ang bisita natin. Pasensya ka na, Belinda. Palabiro lang itong si Tomas. Huwag kang mag-alala, Belinda. Sasamahan kitang maglibot sa buong lupain namin. Dito ako lumaki. Kabisado ko ang lahat ng pasikot-sikot dito. Ipapasyal kita sa mga paborito kong lugar dito. Salamat, Sebastian. Pagkatapos ng hapunan, inihatid ni Sebastian si Belinda sa silid nito. Naiwan naman na nagtatalo sa hapagkainan sina Thomas at Arthur. Hangal ka ba, Tomas? Bakit tinatakot mo ang bisita ni Sebastian? Gusto mo bang umalis ang dalagang yon? Siya ang sagot sa problema natin kay Sebastian. Hindi mo ba nakita ang malagkit na tingin ni Sebastian kay Belinda? Ngayon ko lang ulit nakita na kumislap ng ganon ang mga mata niya. Hindi ko lang maiwasan magduda sa kwento ni Belinda, Arthur. Ano ang kaduda-duda ron? Kitang-kita naman natin sa itsura niya ang takot niya sa nangyari sa kanya. Oo, nakikita ko yon. Posibleng iba rin ang dahilan ng takot na yon. May kakaiba sa kwento niya. Iba ang kutob ko sa kanya. Hindi ko may paliwanag. Kung ano man yon, ay sarilinin mo na lang. Isang magandang pagkakataon ang ibinigay sa atin ng pagdating niya rito. Kung magkakabutihan sila ni Sebastian, maaari silang ikasal sa lalong madaling panahon at magkaanak bago ang 30 kaarawan ni Sebastian. Oo, alam ko yon. Pabor pa sa atin na hindi siya taga rito sa Santo Domingo. Kaya wala siyang alam sa mga usap-usapan tungkol sa pamilya natin. Sigurado ka ba sa desisyon mong huwag munang ipaalam kay Sebastian ang totoong tungkol sa lahi natin? Sigurado ako. Kilala ko si Sebastian. Masyadong malambot at mabuti ang puso niya. Hindi niya basta-basta matatanggap ang katotohanan. Paano kung tumanggi siyang gawin ang nararapat bago sumapit ang 30 kaarawan niya? Pipilitin ko siya. Pahihirapan ko sa harapan niya ang magiging asawa niya. Alin lang sa dalawa. Gawin niya ang dapat niyang gawin o masdan ng unti-unting pagpapahirap ko sa asawa niya. Tsaka kung mas pipiliin niyang mabilis at walang sakit na katapusan ng babae kaysa ang mabagal na pagdurusan yon sa kamay ko. Pagdating talaga kay Sebastian, ay lumalabas ang sungay ng pagiging aswang mo, Arthur. Gagawin mo ang lahat, mailigtas lang siya sa sumpa ng angka natin. Yun naman ang dapat, hindi ba? Tungkulin ko yon bilang tunay na ama niya. Tulad ng tungkulin mo rin noon na ituro sa akin ang dapat kong gawin upang maligtas ako. Papa? Nakahiga na sa kama si Belinda nang makarinig siya ng kakaibang ingay mula sa labas ng silid. Parang may kumakaluskos sa pinto. Mabilis siyang bumangon at agad inilabas mula sa ilalim ng damit ang suot na kwintas na krusipiho. Yun ang pinakamalakas niyang sandata laban sa mga aswang. Hindi siya natatakot matulog sa mansyon na pinamamahayan ng mga aswang dahil alam niyang hindi siya mahawakan man lang ng mga ito kapag suot niya ang krusipiho. Sino yan? May tao ba dyan? Walang alinlangang binuksan ni Belinda ang pinto. Handa siyang harapin ang sinumang aswang na nagtangkang pumasok sa kwarto niya. Bumungad sa kanya ang gulat na anyo ni Thomas. Kitang-kita niyang biglang pamumutla nito. Nang mapadako ang tingin sa krusipihong kwintas niya, dagling umatras ito palayo sa kanya. Sa sobrang pagkataranta ay muntik pa itong matumba. Belinda, ay ginulat mo ako. Bakit gising ka pa? Patulog na nga sana ako nang makarinig ako ng kaluskos. Akala siguro ni Thomas ay mahimbing nang natutulog si Belinda. Marahil inisip nito na madali na lang para ditong salakayin siya habang wala siyang kamalay-malay sa nangyayari. Ganon ang madalas na pamamaraan ng ilang uri ng mga aswang. Guni-guni mo lang yon. Wala naman ako narinig na kaluskos eh. Palalabas ko lang sa kwarto para kumuha ng tubig na mainom. Maiwan na kita. Magandang gabi. Magandang gabi rin.
Nagpalipas muna ng ilang minuto si Belinda bago sinundan si Thomas. Hindi siya naniniwala sa palusot nito. Sabi nito, kukuha ito ng tubig pero hindi ito bumaba ng hagdan para pumunta sa kusina. Sa halip, lumiko ito sa kaliwa ng pasilyo. Patungo ito sa malawak na terasa. Hindi na itinuloy ni Belinda ang pagsunod kay Thomas nang marinig niya ang pagbubukas ng isang pinto sa kabilang dulo ng pasilyo. Makikita siya ng kung sino man na yon na palabas ng kwarto. Dali-daling bumalik na siya sa sariling kwarto. Kung itinuloy ni Belinda ang pagsunod kay Thomas sa terasa, nakuha niya na ang impormasyon at ebidensyang hinahanap niya. Sana'y nasaksihan niya mismo ang pagbabagong anyo ng lalaki. Mula sa pagiging gwapo at makisig ng lalaki, ay naging isang kahindik-hindik na nilalang si Thomas. Nagkaroon ito ng matutulis na mga pangil, mahaba at matalim na mga kuko, simpulan ng dugo ng mga mata, banat na banat, at maputlang balat na parang anumang sandali ay mapupunit. Umangil pa ito ng parang hayop. Isa itong buhay na bangungot ng sino mang makakakita rito. At gutom ito. Gutom na gutom. At galit na galit sapagkat napordada ang palag nitong pagtikim sa berhing dugo ng bisita ni Sebastian. Pwisit, paano niya nalaman na naroon ako? Tomas, bakit dito sa mansyon ka nagbagong anyo? Ano ginagawa mo? Gusto mo bang ipangalandakan sa lahat ang tunay na katawan natin? Bumalik ka sa katawang tao mo ngayon din. Bago pa may makakita sa'yo, bilisan mo! Hindi ko mapigilan, Arthur. Naamoy mo ba ang birheng dugo ni Belinda? Nakukutom ako. Kung hindi lang sa pesting kwintas na suot niya, silip-sip ko na ang napakabangong dugo niya hanggang masaid ko sa kahuli-hulihang patak niyon. Hindi para sa'yo si Belinda. Para siya kay Sebastian. Si Sebastian ang sisip-sip sa dugo niya pagkapanganak niya sa anak nila. Yun ang kailangan para ganap na lumabas ang mga katangian bilang aswang ni Sebastian. Huwag mong sirain ang mga plano ko. Humanap ka na lang ng ibang babae para kay Sebastian. Espesyal ang dugo ni Belinda. Sa mahigit 100 taong ko sa mundo, isang beses ko palang naamoy ang ganong kabangong dugo. Natatandaan mo ba ang asawa ni Manolo noon na si Tasya? Kasing bago ng dugo niya ang dugo ni Belinda. Tinutokso ako nito. Namatay si Manolo dahil sa pagkagahaman mo. Pinaslan mo ang asawa niya bago pa man yun makapanganak. Siyang dapat pumaslan kay Tasya. Pero dahil sa pagkaganid mo sa dugo, inunahan mo na nga siya. Pinaslang mo pa ang magiging anak niya. Nawala na siya ng oras na humanap pa ng ibang babaeng aanakan. Namatay siya sa mismong araw ng 30 kaarawan niya dahil hindi niya nasunod ang atas ng sumpa. Parang ikaw na rin ang pumatay sa kanya. Hindi kita hahayaang gawin ulit yun kay Sebastian. Humanap ka ng ibang bibigtamin sa kabilang bayan. Mag-iingat ka sa pananalita mo sa akin, Arthur. Baka nakakalimutan mo kung sino ako. Hindi mo kakapatid. Ako ang ama mo. Wala kang karapatang manduhan ako. Uutang mo sa akin ang buhay mo. Ang immortalidad mo. Ang hindi mo pagtanda sa kabila ng tunay na edad mo. Pati na ang kapangyarihan, lakas at bilis mo. Lahat ng yan ay dahil sa akin. Oo. Dahil sa'yo nga ang latang ito, Papa. At dahil rin sa'yo kung bakit pinaslang ko ang tanging babaeng minahal ko. Buhay niya ang kapalit ng buhay kong isinumpa. Ngayon, nasa peligro ang buhay ng kaisa-isang anak ko dahil sa parehong sumpang nagmula sa'yo. Wala kang utang na loob! Hanggang ngayon, ang babaeng mong pare ang hinungoy-ngoy mo. Aksayan ang oras makipag-usap sa'yo. Sa isang iglap, muling nagbagong anyo si Thomas. Mula sa malahalimaw nitong itsura ay naging paniki ito at lumipad paalis. Sumilip ang paniki sa Thomas sa bintana ng kwarto ni Belinda. Takot na lumipad palayo sa bintana ang paniki sapagkat nakaluhod sa gilid ng kama si Belinda at malakas na nagdarasal. Isang linggo na sa mansyon ng mga Acosta si Belinda. Araw-araw ay magkasama sila ni Sebastian. Isinasama siya ng binata sa paglilibot nito sa manggahan at bakahan. Dinala rin siya ng lalaki sa paggawaan nito ng pang-export. Mango jams at dried mangoes. Nang umagang yon ay naroon sila sa dalampasigan
Nakarugtong lang ng lupain na pag-aari ng mga Acosta. May baon silang almusal na ipinatong nila sa nakalatag na picnic blanket sa buhanginan. Heto, tikman mo ang manggang to. Matamis. Salamat, Sebastian. Tamis nga. Pero may mas matamis pa riyan. Ano? Itong mas maliit na mangga? Hindi. Mas matamis sa lahat ng mangga sa taniman ng ngiti mo. Wala nang tatamis pa dyan. Makita ko lang ngiting yan. Busog na ako. Bolero ka talaga. Ang hilig mo talagang mambola. Hindi pa mabola yun kung totoo naman ang sinasabi ko. Maniwala ka sa akin. Kapag sinabi kong wala nang mas gaganda pa sa'yo, kahit ang buwan, mga bituin, mahihiyang makipaglaban sa'yo. At sa susunod na linggo, ay may sayawan sa bayan. Gusto mo bang... Belinda? Bakit? Bakit parang biglang nalungkot ka? Naalala ko lang yung sinabi ni Mang Ino kahapon tungkol sa sayawan sa kabilang bayan. Yung mga babaeng nawala habang pauwi sila mula sa sayawan. Kumalat ang masamang balita tungkol sa pagkawala ng ilang dalagang dumalo sa sayawan sa kabilang bayan. Walang bakas na iniwan ang mga ito, basta nalang naglahong parang bula. Malakas ang kutob ni Belinda na sangkot sa pagkawala ng mga babae ang mga kapatid ni Sebastian. Sa gabi-gabing palihim na pagmamatsyag niya sa mansyon, ilang beses niyang nakitang umalis sina Arthur at Thomas, lula ng sasakyan ng mga ito. Kay Sebastian ay walang nakikitang kakaiba si Belinda. Maginoo ang lalaki, magalang, maasikaso at maalalahanin. Palabiro rin ito, kaya panay ang tawa ni Belinda kapag kausap ang lalaki. Hindi malaman ni Belinda kung paano pipigilan ang sarili na mahulog ang loob kay Sebastian. Hindi siya maaaring umibig sa isang aswang. Nakakabahala nga ang nangyari. Ayon sa hepe ng pulis nila, iniimbestiga ng lahat ng dumalo, lalo na yung mga manliligaw na mga babaeng nawala. Huwag ka mag-alala. Kung pupunta man tayo sa sayawan dito sa Santo Domingo, hindi kita iiwan. Hindi ako lalayo sa tabi mo at titiyakin kong ligtas ka. Sana nga ganun kasimple yun. Nakaya mo akong protektahan laban sa lahat ng masamang nilalang sa paligid. Paano kung mas malakas kesa sa iyong masamang nilalang na yun? Anong ibig mong sabihin? Paano kung mga aswang ang kumuha sa mga babaeng yun? Saan mo naman narinig yan? Sa mga taon sa mansyon? Hindi ka naniniwala sa mga aswang? Hindi. Alam mo kung bakit? Bakit? Dahil ang mga aswang ay katang-isip ng mga taong malikot ng imahinasyon. Ginagamit ng mga tao na dahilan para maipaliwanag ang mga bagay na hindi nila lubos na maunawaan. Mga malulupit na taong walang konsensya lang ang mga tinatawag nilang aswang. Walang mga halimaw, walang mga aswang. At higit sa lahat, hindi ako naniniwala sa aswang dahil ang haka-haka ng ilang tao sa bayan, lahi raw kami ng mga aswang. Tingnan mo ako. Mukha ba akong aswang? Hindi naman. Kung aswang nga ako o ang pamilya ko, ang gwapo naman naming aswang. Binasi lang ng mga makakatiang dila ang mga haka-haka nila sa mga trahedyang naranasan ng pamilya ko. Hindi ka ba nagagalit sa iniisip nila sa pamilya nyo? Hindi. Hanggat hindi nila kami sinasaktan, bahala sila sa gusto nilang isipin. Basta patas at makatarungan kami makitungo sa kanila, yun ang mahalaga. Sana wala na lang masasamang tao na nananakit ng kapwa-tao, no? Sana walang nagsasamantala sa kahinaan ng iba. Sana laging nananaig ang kabutihan sa kasamaan. Sana ligtas sa mga nawawalang babae sa kabilang bayan. Kawawa naman sila. Sino mang nasa likod ng pagkawala nila ay mga walang puso at konsensya. Huwag kang mag-alala. Hindi bulag o bingi ang Diyos. Makatakas man sa batas ng tao, ang mga masasamang tao, hindi sila makakatakas sa batas ng Diyos. Naniniwala ka sa Diyos? Oo naman. Ano ba ang akala mo sa akin? Kampo ng dilim? Nagsisimba rin ako at nagdarasal. Wala kasi akong nakitang altar sa bahay niyo.
Anong relihiyon ninyo? Kristiyano ako. Pero sina Kuya Arthur at Kuya Tomas, hindi mga relihiyosong tao. Hindi sila naniniwala sa mga krus o altar. Nagalit nga sila nang malaman nilang pinabinyagan ako ng Yaya Mitring nung bata pa ako. Sa loob ng kwarto ko ay may altar at Biblia. At nagsisimba ka? Oo nga. At hindi ako nasusunog pagpasok ko sa loob ng simbahan. Bakit parang gulat na gulat ka? Hindi naman. Kailan nga palang balik ni Yaya Mitring mula sa Cebu? Sinadya ni Belinda na ilihis ang usapan upang hindi mahalata ni Sebastian ang labis niyang pagtataka at pagkatuliro sa nalaman. Kailangan niya matiyak kung nagsasabi nga ito ng totoo tungkol sa altar at Biblia nito sa kwarto. Kung totoo ang sinasabi nito, imposibleng isa itong aswang sapagkat takot sa lahat ng banal na bagay ang mga aswang. Yon ang kahinaan nila. Susubukin niya si Sebastian. Kailangan niyang malaman kung totoo nga ang sinasabi nito. Baka doon na siya magdiwang ng Pasko at Bagong Taon. Matagal na rin nang mula nang huli niyang mabisita ang pamilya niya doon. May asawa at anak rin siya? Asawa lang. Hindi sila nagkaanak ni Tatay Oyo. Medyo matanda na rin kasi sila nang ikasal sila eh. Sabi nga ni Yaya Mitring, ako nang itinuturing niyang anak. Dati, si Tatay Oyo ang personal driver ko. Pero mula nang sumemplang siya sa sinasakyan niyang motorsiklo at mabali ang buto niya sa kaliwang binte, hindi na siya makapagmaneho ng matagal. Tumigil na siya sa pagiging driver ko. Kaya kumuha ako ng bagong driver. Ganun ba? Mabuti pala, pinayagan mong magbakasyon ng matagal si Yaya Mitring. Palagi ko naman siyang inaalok na magbakasyon pero siya ang ayaw. Nababakot raw siya kapag walang ginagawa. Mas nagkakasakit din siya kapag nakapermi lang daw siya sa bahay nila. Kung tutuusin, dapat nun pa siya nagretiro. Siya lang kasi yung ayaw. Baka ayaw ka lang rin niyang iwan. Sabi mo nga, parang tunay na anak ng tingin niya sa'yo. Pero bakit Yaya Mitring ang tawag mo sa kanya gayong mayordoman ninyo siya? At hindi mo naman talaga siya naging yaya kahit nung bata ka pa. Sabi mo ay iba-ibang mga yaya mo noon. Hindi naman kasi dapat yaya yon, kundi mama. Bulol lang ako noon kaya naging yaya ang mama. Mama Mitring ang tinatawag ko sa kanya noon kasi buong akala ko nung bata ako ay siya ang mama ko. Hindi mo nakilala kahit kailan ang tunay na mama mo? Hindi eh. Sa litrato ko lang siya nakita. Hindi pa si Papa nagpakita sa akin ng litrato niya kundi si Kuya Arthur. Ayaw na ayaw ni Papa na pinag-uusapan ng tunay kong ina nun. Wala nga halos akong alam tungkol sa ina ko maliban sa pangalan niya. Siguro. Minahan ng sobra ng papa mong mama mo. Kaya hindi niya kayang pag-usapan siya. Oo. At kaya galit din siya sa akin dahil namatay sa komplikasyon sa panganganak sa akin, si Mama. Sinabi niya yun sa'yo? Oo. Ang sama naman niya. Huwag na nga nating pag-usapan yun. Sasama lang pakiramdam ko eh. Iba na lang pag-usapan natin. Malapit na rin palang simbang gabi, no? Sa susunod na Martes na yata, simula na ng simbang gabi. Buuin natin ang 9 na araw na yun. Sige, pero magsimba rin tayo nitong darating na araw ng linggo. Oo. Anong oras? May pang-umaga at may panghapon na misa sa simbahan ng Santo Domingo. Doon kami lagi nagsisimba ni Yaya Mitring noon. Sa umaga na lang tayo magsimba. Nang sumapit ang linggo, inihatid ni Mang Ino sa simbahan sina Sebastian at Belinda. Sumama na rin sa loob ng simbahan si Mang Ino. Pareho sina Belinda at Mang Ino na palihim na pinagmamasdan si Sebastian. Pareho rin silang nakahinga ng maluwag nang makita na walang masamang epekto kay Sebastian ang pagpasok sa loob ng simbahan. Hindi rin umusok ang mga daliri o noo ni Sebastian nang dumawdaw sa benditahan at mag-antanda. Alam mo bang, dito namin plano magpakasal ng dating nobya ko? Nagbago lang yun nang igiit ni na Kuya Arthur na mas maganda kung sa dalampasigan na lang yung ganapin. Nagplano na kayong magpakasal ng dating nobya mo? Anong nangyari? Bakit hindi yun natuloy? Nakipagbalikan siya sa dati niyang nobyo. Sabi ni Selena, kung si Jose raw ang makakatuluyan niya. Sigurado siyang mahal siya nito. Kasunduan lang kasi ang kasal namin eh.
Sabi niya, hindi ko siya totoong mahal. At ayaw raw niyang maging asawa ng isang lalaking hindi kanya ang puso. Pero minahal mo siya. Sa kabila ng kasunduan ng dapat ang kasal niyo. Oo. Nahulog na rin ang loob ko sa kanya paglipas ng panahon. Pero hindi siya naniwala nang aminin ko sa kanya yon. At sa huli, mas pinili pa rin niya ang dating nobyo niya. Mahal mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Hindi na siguro. Kung mahal ko pa rin siya, hindi sana nahuhulog ang loob ko ngayon sa isang magandang dilag na nakita ko sa dagat. Maswerte nga ako kung tutuusin kasi malaya pa ako nang dumating ka sa buhay ko. Namula ang mga pisngi ni Belinda. Kinikilig na tahimik na nakikinig lang sa dalawa si Mang Ino na nagpaalam upang kunin ang kotse mula sa pinagparadahan nito. Hintayin mo lang ako rito, Belinda. Babalik agad ako. Sige, bilisan mo lang ha. Naiwan sa harapan ng pinto ng simbahan si Belinda. Nagtataka kung saan papunta si Sebastian, gayon si Mang Ino nang kukuha dapat nito. Maya-maya ay bumalik na si Sebastian. May daladalang makapal na kumpol ng mga sampagita at 3 pulang lobo. Eto, Belinda. Para sa yung mga bulaklak na to. At lobo na to. 3 para I love you. Salamat, Sebastian. Nakakatawa ka naman. Para naman akong ribulto ng santo na sasabitan ng sampagita na ito. Pasensya na. Naubusan na ng ibang bulaklak ang tendera dun sa tarangkahan ng simbahan eh. Sampagita at everlasting na lang natira. Bagay na rin naman sa iyong sampagita. Pareho kayong humahalimuyak sa bango at ganda. Naku po, ng bola ka na naman. Kagagaling lang natin sa misa. Kaya nga nakakasiguro kang nagsasabi ako ng totoo, di ba? Nasa harapan pa tayo mismo ng simbahan. Tanaw ko pa nga ang altar mula dito. Oh. Hindi ako nagsisinungaling sa harap ng Diyos. At balang araw, kapag nakilala mo na ako ng gusto at hindi mo na ako pinagdududahan, itong panliligaw ko sa iyo, ihaharap kita sa altar na yan at pakakasalan. Naku po, ang bilis naman ng mga plano mo. Hindi pa nga tayo magnobyo eh. Dali lang yan. Sagutin mo na ang panliligaw ko para maging magnobyo na tayo. Pagkatapos, kapag handa ka na, pakakasalan na kita. Halika na nga, bumalik na tayo sa mansyon. Masaya si Belinda nang mapatunayan niya na hindi aswang si Sebastian. Subalit nalilito naman siya sa mga damdaming pinumpukaw nito sa puso niya. Wala sa plano o misyon niya ang mahulog rin ang loob sa binata. Pag-uwi nila sa mansyon, ay nagpaalam si Sebastian na may aasikasuhin sa bayan. Naisa nang samantalahin ni Belinda ang pagkakataong yon upang palihim na puntahan si Lola Celia sa kubo nila. Kailangan niya masabi kay Lola Celia ang mga natuklasan niya. Hindi lang siya makahanap ng pagkakataong makaalis sa mansyon dahil kay Arthur. Para itong anino na nakadikit lagi sa kanya sa tuwing umaalis ng mansyon si Sebastian. Hindi naman ito umaakto na parang may gusto sa kanya. Bagkus ay parang lihim itong nagbabantay sa kanya. Buti na lang at tinawag ito ng isang tauhan sa manggahan dahil may ikukonsultang problema roon. Akala ni Belinda ay makakasalisi na siya palabas ng mansyon. Pero si Mang Ino naman ang pumalit kay Arthur. Binilinan pala ito na Arthur na samahan siya saan man siya magtungo. Pasensya na, Ma'am Belinda. Bili ni Sir Arthur na hindi ko kayo maaaring iwan o hayaang lumabas ng mansyong mag-isa. Kung gusto ninyo, ay hintayin na lang ninyo si Sir Sebastian makabalik para siyang makasama ninyo. Gusto ko lang maglakad sa dalampasigan, Mang Ino. Hindi naman ako lalayo eh. Preso ba ako sa mansyon na ito? Ay nako, Ma'am Belinda, hindi ho. Nag-aalala lang sina Sir Arthur sa inyo. Baka raw ho kasi maligaw kayo at hindi nyo pa kabisado ang mga lugar dito. Ganun ba? Hindi na bale. Hindi na ako pupunta sa dalampasigan. Eh sige ho, doon na lang muna ako sa kusina. Tawagin na lang ho ninyo ako kung magpapatid kayo kahit saan. Salamat, Mang Ino. Huwag niyo sanang masamain ang sinabi ko. Gusto ko lang talaga sanang mapag-isa. Aakyat na lang ako sa kwarto ko. Eh sige ho.
Naghintay lang ng pagkakataon si Belinda na maging abala sa ibang bagay si Mang Ino at mabilis na siyang tumakas patungo sa dalampasigan. Kailangan niya talaga makausap si Lola Celia. Naguguluhan na siya sa mga pangyayari sa pagitan nila ni Sebastian, lalo na sa umusbong niyang damdamin para sa mabait at palabirong lalaki. Sigurado ka ba, Apo? Nakita mo mismo ang Sebastian na yon na pumasok ng simbahan at dumaw daw sa binditahan at mag-antanda? Oo, Lola Celia. Nakita rin siya ni Mang Ino. Tinapos namin ang misa at alam din niya ang lahat ng dasal. Walang kahit anong epekto sa kanyang lahat ng yon. Hindi siya aswang, Lola. Hindi! Imposible yon! Aswang ang buong pamilya nila! Totoo ang mga nakita at narinig ko, Lola. Sa kanilang tatlo ni na Thomas at Arthur, siya lang ang tanging hindi natatakot sa tuwing nakikita ang kwintas kong krusipiyo. Kung ganoon, ay hindi talaga aswang ang mga Acosta? Ibig sabihin ay inosente si Manolo sa paratang kung siya ang nasa likod ng pagkawala ni Tasha? Hindi yun ang ibig kong sabihin, Lola Celia. Hindi nga aswang si Sebastian, pero ibang usapan pagdating sa mga kapatid niya. 80% ako nakasisiguro na mga aswang sina Arthur at Tomas. Palihim ko silang minanmanan at nakita kong madalas silang umalis sa mansyon pagsapit ng hating gabi. Sa tuwing gagawin nila yon, kinabukasan ay kumakalat ang balita tungkol sa nawawalang mga babae mula sa mga kalapitbayan nitong Santo Domingo. Sinasabi ko na nga ba? Sila ang kumukuha sa mga nawawalang babae. Opo, sigurado yon. Nakita ko rin mismo ang takot ni Arthur at Tomas sa suot kong kwintas na krusipiyo. Bagamat nagkukunwari silang dalawa na kumakain ng parehong pagkain na kinakain namin ni Sebastian, halos hindi nababawasan ang mga pagkain sa plato nila. Dahil hindi pagkain ng tao ang kinakain nila kundi mga tao mismo. Malamang iniinom din nila ang dugo ng mga biktima nila, Lola Celia. Ilang beses ako may nalalanghap na masangsang at malansang amoy sa bibig ni Tomas kapag kausap ko siya. Amoy dugo na parang minumog niya yon. Marahil katulad din sila ng mga aswang na nahuli at tinalo ni Lolo Pancho noong 1 taon sa Quezon. Ma'am Belinda! Napasinghap sa gulat sina Belinda at Lola Celia sa biglang pagsulpot ni Mang Ino mula sa likod ng mga puno ng niyog. Sinundan ni Mang Ino si Belinda nang makita ng lalaki na patungo ang babae sa dalampasigan. Nataranta si Belinda. Matutuklasan ni Mang Ino na gawa-gawa lang ang lahat ng historyang sinabi niya kina Sebastian. Maaaring isumbong siya nito sa mga Acosta. Hindi pa siya handang lumantad. Kailangan muna niyang mahuli sa akto at makita mismo ng kanyang mga mata ang aswang na anyo ni na Thomas at Arthur bago niya supilin ang mga ito. Magkakilala kayo ni Lola Celia, Ma'am Belinda. Nakita kong niyakap ninyo siya at narinig ko rin tinawag niyo siyang Lola. Akala ko ay wala na kang ibang kapamilya. Lola ko po si Lola Celia, Mang Ino. Nagulat si Mang Ino. Wala nang nagawa sina Lola Celia at Belinda kung hindi aminin dito at ipagtapat ang totoo. Noong una hindi naniwala si Mang Ino sa kanila nang sabihin nila ang tungkol sa pagiging aswang ng mga Acosta. Subalit sa bawat kwento ni Belinda sa lahat ng mga natuklasan at nasaksihan niya habang palihim na minamatyaga ng mga Acosta, napaniwala na rin nila si Mang Ino. Buti naman at nagising ka na sa katotohanan, Ino. Oho, Lola Celia. Aaminin ko. May naobserbahan na rin ho kasi talaga ako na parang kakaiba sa mga Acosta. Nagtataka rin ho ako kung bakit tuwing gabi ay nag-uunahan ng mga tauhan sa mansyon na magsiuwi sa kanya-kanyang bahay nila. Wala rin isang dalagang naninilbihan sa mansyon. Pawang mga matatanda at may asawang babae lang. Minsan na rin akong binalaan ng hardinero na huwag magpapaabot ng gabi sa mansyon. Tekin ko rin daw na may suot akong krus o krusipiho kapag nasa mansyon ako. Kung may hinala na palang mga tauhan nila tungkol sa totoong katauhan ng mga Acosta,
Bakit hindi pa sila umalis ron? Bakit patuloy silang naninilbihan sa mga aswang? Dahil sa pera, Apo! Pinakamabisang pangalis ng takot at agam-agam ang pera. Pinakamataas magpasahod ang mga akosta sa buong Santo Domingo. Hindi rin nila minamaltrato ang mga tauhan nila. Kailanman wala pang tauhan ng mga akosta ang naging biktima ng mga aswang. Kakatuwang kaisipan kung tutuusin na mas ligtas ka kung tauhan ka mismo ng mga aswang. Maliban sa mga kutob at haka-haka, walang testigong lumilitaw na magpapatunay na mga aswang nga ang mga akosta, Lola Celia. Iyon ang pakay ni Belinda sa mansyon. Ang humanap ng malinaw na ebidensya na mga aswang silang lahat. Maliban kay Sebastian, Lola. Hindi aswang si Sebastian. Natitiyak ko yun. Kakausapin ko siya mamaya pagbalik sa mansyon. Tsaka kung hindi niya alam ang tunay na pagkatao ng mga kapatid niya. Belinda, Apo, isipin mong mabuti ang sinasabi mo. Maaring ang hindi aswang mismo si Sebastian. Pero imposibleng hindi niya alam ang tunay na pagkatao ng mga kapatid niya. Kung babalaan mo siya sa pinaplano nating gawing paghuli at pagpaslang sa mga aswang niyang kapamilya, paano ka nakatitiyak na hindi siya kakampi sa kanila? Sila ang pamilya niya. Bago ka pa lang niyang nakikilala. Pero Lola Celia, mabuting tao si Sebastian. Huwag mong ulitin ang pagkakamali ni Tasha, Apo. Huwag kang magtiwala sa maling tao. Alalahanin mo ang mga itinuro ko sa iyo. Kung hindi natin mapapaslang ang mga aswang, mas marami pa silang mabibiktima. Halika na sa kubo. Ihanda mo ang mga gagamitin mong armas sa pagpaslang sa mga aswang. Mabuti pang bitbitin mo na ang mga yon. Ngayon para makapaghanda ka na sa sandaling makita mo silang nagbagong anyo. Magpatulong ka na lang kay Ido na itago iyon sa lugar na madali mong makukuha. Nagtungo na sa kubo si Lola Celia. Nag-aalalang napatingin si Mang Ino kay Belinda. Ma'am Belinda, papatay ninyo si Sir Sebastian. Pero akala ko ba hindi siya aswang? Mabait ho si Sir Sebastian. Hindi niyo siya maaaring saktan. Hindi ko siya sasaktan, Mang Ino. Mga aswang lang ang puntirya namin ni Lola Celia. Pero posibleng ako ang saktan niya kapag nalaman niyang balak kong paslangin ang mga kapatid niya. Hindi niya gagawin yun, ma'am. Mahal niya kayo. Sana nga totoo yan, Mang Ino. Inaabangan ni Belinda na dumaan sa harapan ng kwarto niya ang pamilyar na mga yabag ni na Thomas at Arthur. Ganitong oras ang karaniwang pag-alis sa mansyon ng mga ito. Gayong gabi, susundan niya ang dalawa. Isasama niya si Mang Ino na nakakubli sa susunod na kanto ng kalye ng mga Acosta. Dala ni Mang Ino ang tricycle na gagamitin nila sa pagsunod sa dalawa. Magkasama nilang huhulihin sa akto ang mga aswang. Pipigilan nila na muling mabiktima ng inosenteng babae ngayong gabi ang dalawa. Nagmarinig ni Belinda ang paglampas sa kwarto niya ng mga yabag ni na Thomas at Arthur, ay saka lang niya maingat na binuksan ang pinto. Lumabas siya ng kwarto. Dala ang supot na naglalaman ng bote ng banal na tubig, buntot pagi at kahoy na tulos. Yon ang karaniwang mga armas niya sa pagtugi sa mga aswang. Ang paborito niyang tabak ay ipinahiram niya muna kay Mang Ino. Bumababa na siya ng hagdan nang may biglang nagsalita sa likuran niya. Belinda, saan ka pupunta? Bakit ganyan ang bihis mo at may supot ka pang dala? Sebastian, bakit gising ka pa? Sagutin mo muna ang tanong ni Sebastian, Belinda. Saan ang lakad mo ng ganitong oras ng gabi? Di mo ba alam na mapanganib para sa dalagang tulad mo ang lumabas ng bahay? May gumagala raw ng mga aswang. Gilalas na napalingon sa paanan ng hagdan si Belinda. Nakatayo roon sina Thomas at Arthur. Nanlilisik sa galit ang mga mata ni Thomas habang si Arthur naman ay puno ng dismaya ang anyo.
Bago pa makasagot si Belinda ay mabilis na pumanhik ng hagdan si Thomas at hinablot ang braso niya. Bitiwan mo ako! Kuya Tomas, bitiwan mo siya. Hayaan mo si Tomas, Sebastian. Hindi maaari. Nasasaktan na si Belinda. Kuya Tomas, bitiwan mo siya. Bitiwan? Sige! Eh di bitiwan! Binitiwan nga ni Thomas ang braso ni Belinda. Pero bago yon, inagaw muna ng lalaki ang supot na dala ng babae. Inalalayan ni Sebastian pababa sa paanan ng hagdan si Belinda. Nag-aalalang sinipat ni Sebastian ang dumugong braso nito. Nasugatan si Belinda sa higpit ng pagkakahawak mo sa kanya. Ano bang problema mo, Kuya Tomas? Malaki ang problema ko, Sebastian. Nakikita mo ang laman ng supot na dala ng ulupong na pinasok mo sa bahay na ito? Buntot pagi, agwa bindita at kahoy na tulos. Hindi inosenteng babae yan. Balak niya tayong paslangin. Pinagsasabi mo? Nababalik ka na ba? Huwag mong pagbintangan si... Totoo ang sinabi ni Tomas, Sebastian. Sinabi ko naman sa iyo, Arthur. Iba ang kutob ko sa babaeng yan. Noong una pa lang, ano ang binabalak kong Belinda? Sundan kami ni Arthur ngayong gabi at paslangin? Malas mo lang at nakita naming bukas pa ang ilaw ng kwarto ni Sebastian. Nalaman naming gising pa siya. Kaya bumalik kami rito sa loob. Bumalik kayo dahil nag-aalala kayong makita niya. Nawala ang sasakyan yung dalawa at magtaka siya kung bakit hating gabi na ay umalis pa kayo. Gabi-gabi silang umaalis, Sebastian. At kung natuloy silang umalis ngayon, natitiyak kong bukas may mababalita na namang nawawalang babae mula sa karatig bayan. Naguguluhan ako. Anong sinasabi niyo? Ipaliwanag niyong mabuti, Kuya Tomas. Kuya Arthur. Belinda, bakit alam mo ang lahat ng to? Mga aswang ang mga kapatid mo, Sebastian. At ako, isa akong albularya na may misyong puksain ang mga tulad nila. Patawarin mo ako sa lahat ng mga kasinungalingan ko, Sebastian. Ginawa ko yun para makuha ang tiwala mo at makapasok ako dito sa mansyon nyo. Hindi totoo ang lahat ng to. Binabangungot lang ako. Sabihin mong bangungot lang to, Belinda. Patawarin mo ako, Sebastian. Wala siyang kailangang gawin, babae. Ginamit mo siya para makapasok sa teritoryo namin. Pinagsisisihan mo ang kahangalan mo. Tamang-tama. Ilang gabi na ako nagtiis at nagtiyaga sa dugo ng ibang babae. Samantalang narito sa mansyon ang dugo ng tunay na gusto kong matikman. Kaya pala, hirap na hirap akong kontrolin ang uhaw ko sa dugo mo. Espesyal ka dahil isa kang albularya. Kasing bango ng dugo ni Tasha ang dugo mo. Marahil, isa rin siyang albularya. Tasha, ang asawa ni Manolo Acosta. Ikaw ang pumaslang sa kanya? Ako nga. At isusunod kita. Biglang nilundag ni Thomas si Belinda. Lumabas ang mga pangil at tumulis ang mga kuko nito. Iglap ang pagbabagong anyo nito. Nahagip ng mga kuko nito ang balikat ni Belinda. Pero hindi yun bumaon dahil maagap na itinulak ito palayo ni Sebastian. Iniharang ni Sebastian ang sarili sa harapan ni Belinda. Gilalas at hindi makapaniwala si Sebastian sa nasaksiyang pagpapalit ng anyo ni Thomas. Isa kang aswang. Sebastian! Tomas! Sebastian, mag-iingat ka! Huwag kang hangal, Sebastian. Huwag mong protektahan ang babae niyan. Ibigay mo siya sa akin. Tatapusin ko ngayon din ang buhay niya. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Pakay niyang paslangin kami ni Arthur. Dahil mga aswang kayo. Kayo ang pumaslang sa mga babae sa kabilang bayan. Huwag kang magmali ni Sebastian. Sa tingin mo ba ay hayaan kang mabuhay ni Belinda gayong isa ka ring Acosta? Hindi siya aswang tulad ninyo. Kaya wala siyang dapat ikabahala. Hangal. Nasa dugo rin ni Sebastian ang pagiging aswang. Arthur, pigilan mo ang anak mo. At nang masaid ko na ang dugo ng babae niyan, gutom na ako. Pagkatapos kong magpakabusog sa dugo ng babae ito, hahanap tayo ng ibang babaeng ikakasal at aanakan ng anak mo nang ganap na rin siyang maging aswang tulad natin. Anak? Sinong anak? Ikaw, Sebastian. Anak kita.
lolo mo si Tomas. Kinakailangan naming magpanggap na mga kapatid mo dahil hindi kami mukhang ama at lolo mo. Mukhang malapit lang ang mga edad natin pero ang totoo, 60 na ako at 90 naman si Tomas. Bahagi ng pagiging aswang ang pagbagal ng pagtanda natin. Hindi ako aswang. Ayokong maging aswang. Napakahina talaga ng anak mo, Arthur. Isa kang kahihiyan sa lahi ng mga aswang. Hindi mahalaga sa akin ang opinyon ng mga halimaw na katulad niyo. Walang iya ka! Tomas! Ama! Wag! Malakas na hinampas ni Thomas si Sebastian. Sa sobrang lakas ay tumalsik ng ilang metro si Sebastian at bumagsak sa sahig. Sumisingasing na sinagpang ni Thomas sa liig si Belinda. Mabilis na naiharang ni Belinda ang braso niya, kaya't iyon ang nakagat ni Thomas sa halip na ang liig niya. Bitiwan mo siya! Tinadyakan ni Sebastian sa tiyan si Thomas. Dinampot niya ang babasaging dekorasyon sa estante at pinukpok yun sa ulo ng aswang. Samantala, si Belinda naman ay mabilis na kinuha ang supot na naglalaman ng mga armas niya na nasa paanan ng hagdan. Tumakas ka na, Belinda! Umalis ka na! Bilisan mo! Huwag kang istorbo sa pagkain ko, Sebastian. Hindi porket apo kita, palalampasin ko ang kagaguhan mo. Arthur, huwag kang tumayo lang basta dyan. Inutin ka! Ah! Napahiyaw sa sakit si Thomas nang tumama sa likod niya ang buntot paging inihataw rito ni Belinda. At dahil pigil-pigil ni Sebastian ang mga braso ni Thomas, hindi nakadepensa ang aswang nang itarak ni Belinda sa gitna ng likod nito ang kahoy na tulso. Doon naman dumating si Mang Ino at Lola Celia. Sir Sebastian! Ma'am Belinda! Apo ko! Naghihingalong bumagsak sa sahig si Thomas. Sa isang kurap ay naglaho ang mabangis na anyo nito. Mabilis nang ulubot ang balat nito at pumayat ang katawan. Sa loob lang ng ilang segundo, lumitaw ang lahat ng bakas ng katandaan na ikinubli ng pagiging aswang nito. Hindi pa ito. Immortal ako. Hindi ako mamamatay dahil lang sa kahoy na tulos. Ibinabad sa banal na tubig ang kahoy na ito bago pinatulis. Nilikha ito para sa mga nilalang na tulad mo. Arthur, tulungan mo ko. Sapat na ang panahong inilagi mo sa mundo, Ama. Mauna ka na sa impyerno. Susunod ako. Hangal! Nalagutan na ng hininga si Thomas. Bago pa makahuma ang lahat, inago ni Arthur ang tulso mula kay Belinda. Kuya Arthur, tama na! Sumuko ka na! Kahit isang beses lang. Hindi mo ba ako pwedeng tawaging Ama, Sebastian? Kung ikaw ang tunay kong ama, nasaan ang tunay kong ina? Buhay pa ba siya? Matagal na siyang patay, Sebastian. Tulad ng iba pang babaeng Acosta. Namatay siya matapos kanyang maipanganak. Kung gayon, ay hindi yun bahagi ng kasinungalingan niyo. Hindi siya namatay dahil sa komplikasyon sa panganganak. Namatay siya dahil ginilitan ko siya sa leeg at ininom ang dugo niya. Yun ang ritual na kailangan para magiganap na aswang ako. Ano? Halimaw ka? Oo, Sebastian. Halimaw ako. Halimaw ang lahat ng lalaki sa angka na ito. At ngayong gabi, kahit papaano, 2 halimaw ang mababawas sa mundo. Biglang itinarak ni Arthur sa sariling dibdib ang kahoy na tulso. Bumagsak sa tabi ng bangkay ni Thomas ang dugoang katawan ni Arthur. Kuya Arthur! Patawarin mo ako, Sebastian. Patawarin mo ako sa pagpaslang ko sa iyong ina. Patawarin mo ako sa sumpang ipinasa ko sa iyo. Hindi ko kayang putulin ang sumpa at iligtas ka. Pero kung hindi mo gagawin ang ritual upang ganap na maging aswag ka bago sumapit ang 30 kaarawan mo, mamamatay ka sa mismong araw ng kaarawan mo. Kailangan mong magkaanak at sairin ang dugo ng ina ng bata para iligtas ang sarili mo, Sebastian.
Mabuhay ka. Pakiusap. Mabuhay ka. Sinakripisyo ko ang lahat para lang mabuhay ka. Kuya Arthur, Tapos na ho ba ang sumpa, Lola Celia? Ligtas na tayo. Wala na ang mga aswang. Hindi pa. May natitira pang Acosta. Lola Celia, tama na ho. Patay na ang mga tunay na aswang. Hindi pa aswang si Sebastian. Inosente siya sa lahat ng kasalanan ng angkan niya. Hindi mo narinig ang sinabi ni Arthur? Kung hindi gagawin ni Sebastian ang ritual, mamamatay siya pagsapit ng 30 kaarawan niya. Paano tayo makakasiguro na hindi niya pipilin iligtas ang sarili niya kapalit ng buhay ng isang inosenteng babae? dahil hindi ko kailanman pinangharap ang walang hanggang kabataan o kapangyarihan. May takot po ako sa Diyos. Lumapit si Belinda kay Sebastian. Masuyang hinaplos niya ang pisngi nitong luhaan. Puno ng awa ang puso niya para sa lalaking dumanas ng matitinding revelasyon at trahedya ngayong gabi. Iglap ay gumuho ang mundo nito. Patawarin mo ako sa pagsisinungaling ko sa'yo, Sebastian. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Ang pamilya ko ang maraming dapat ihingi ng tawad. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Base sa sinabi ni Kuya Arthur, unang aking tunay na ama, ang mga lalaki mismo sa angkan namin ang dahilan ng pagkamatay ng mga babae sa pamilya namin. Nagmula ako sa lahi ng mga aswang. Belinda, paano ko matatanggap ang lahat na nangyari ngayong gabi? Huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Narito ako. Tutulungan kita, Sebastian. Belinda, tapos na ang misyon natin sa lugar na ito. Uuwi na tayo sa Maynila. Lola Celia, hindi ko maiiwan si Sebastian ng ganito. Sandali, lola mo siya? Oo nga pala, hindi pa kita naipapakilala sa kanya. Siya si Lola Celia. Kapatid siya ng binanggit ni Tomas Natasha, ang babaeng naging asawa ni Manolo Acosta. Gusto kong sabihin na ikinagagala ko kayong makilala, Lola Celia. Pero sa mga natuklasan ko ngayong gabi, naunawaan ko kung napupuot kayo sa akin at sa aking buong angkan. Patawarin niyo ako sa naging bahagi ng pamilya ko, sa trahedyang dinanas ng pamilya niyo. Saka na natin pag-usapan yan. Asikasuhin na muna natin ang mga bangkay ng mga aswang. Ako na ho ang iisip ng paraan upang maipaliwanag sa mga pulis kung ano ang nangyari dito. Hindi na kailangan, Sebastian. Belinda, kunin mo ang banal na tubig at krusipiyo. Ibuhos mo sa mga bangkay ng aswang ang banal na tubig at ipatong mo sa ulo nila ang krusipiyo. Ha, Sir Sebastian, tingnan niyo ang mga bangkay na susunog. Magiging abon na lang ang mga aswang sa sandaling masabuyan ng banal na tubig at nadikitan ng krusipiyo. Iyan ang dahilan kung bakit takot sila sa mga banal na bagay. Pero bakit ho ganon? Sapagkat ang mga aswang ay mga isinumpang nilalang. Dati silang mga tao na nakipagkasundo sa demonyo. Kapalit ng hiling nila ay ang mga kaluluwa nila. Mayroon din namang mga aswang na mas piniling ialay ang buhay ng taong pinakamahalaga sa kanila bilang kapalit ng buhay at pangarap nilang kayamanan, kabataan, kapangyarihan o katanyagan. Naniniwala ako na hindi dapat dayain ng tao ang kamatayan dahil Diyos ang nagtatakda niyon. Hiram lang natin sa Kanya ang buhay natin at laging Siya lang ang dapat bumawi niyon. Pero ang mga aswang, takot mamatay dahil alam nilang wala silang puwang sa langit. Diretso sila sa demonyong pinagsanglaan nila ng kaluluwa nila. Pinalabas ni Sebastian
na bumalik na sa ibang bansa sina Arthur at Thomas. Sinikap niya rin na matulungan ang mga pamilya ng mga babaeng biktima ng dalawa. Lumipas ang mga linggo at buwan, unti-unting nabura sa alaala ng mga Santo Domingo ang tungkol sa mga aswang at ang koneksyon ng mga iyon sa pamilya ni Sebastian. Nanatili sa tabi ni Sebastian si Belinda. Makaraan ang 1 taon, ikinasal sila at paglipas ng 9 na buwan ay nanganak si Belinda ng isang malusog at gwapong anak na lalaki. Tuwang-tuwa ang mag-asawa sa kanilang sanggol na pinangalanan nilang Stan. Samantala, si Lola Celia ay pirmi nakabantay sa apo at apo nito sa tuhod. Nakuha man ni Sebastian ang tiwala ng matanda. Ayaw pa rin makampante ni Lola Celia, lalo na't papalapit na ng papalapit ang 30 kaarawan ni Sebastian. Nangangamba si Lola Celia na baka anumang sandali ay matukso si Sebastian na gawin ang ritual upang maging ganap na aswang. Lola Celia, maaari bang kayo na muna magbantay kay Stan? Pupunta kami ni Sebastian sa dalampasigan. Belinda, apo. Bispiras ng kaarawan ni Sebastian ngayong gabi. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Magdala ka ng tulos at banal na tubig. Lola Celia, pakiusap. Alam ko nang ginagawa ko. May tiwala ako sa kabutihan ng puso ng asawa ko. Kilala ninyo si Sebastian. Alam niyo kung gaano niya kamahal ang anak niya. Alam niyo kung gaano niya ako kamahal. Nakasisiguro ako na hindi niya gagawin ang ritual. Ako ang hindi nakasisiguro sa sarili ko, Lola. Hindi ko alam kung paano magpapatuloy sa sandaling mawala na siya. Dahil sa desisyon niyang putulin ang sumpa. Oh, apo ko. Nadudurog ang puso ko para sa inyong dalawa. Kayong dalawa ang umaani sa lahat ng mga maling nangyari sa nakaraan. Maliwanag ang buwan ng gabing yon. Malakas ang hampas ng mga alon sa dalampasigan. Magkayakap sina Sebastian at Belinda habang nakaupo sa buhanginan. Luhaan ang mukha ni Belinda, samantalang puno naman ng kagalakan at kapayapaan ang anyo ni Sebastian. Parang mabibiyak ang puso ko, Sebastian. Nasanay na akong matulog at gumising na katabi ka. Anong gagawin ko bukas? Kapag wala ka na sa tabi ko. Paano ako babangon? Napakaikli lang ng panahong ibinigay sa atin. Ni hindi mo makikitang lumaki ang ating anak. Wala akong pinagsisisihan sa mga nangyari. Mula nang dumating ka sa buhay ko, Belinda. At kung patutuloyin ako ng Diyos sa langit, sa kabila ng pinagmulan kong angkan, hihintayin kita sa tarangkahan. Aabangan kita kasama ni San Pedro at sabay tayong papasok sa langit. Pero huwag kang magmadali sa pagsunod sa akin, ha? Mabuhay ka ng mahabang mahaba. Umibig kang muli. Huwag mong ilibing ang puso mo kasama ako. Bigyan mo ng maraming kapatid ang anak natin. Maging masaya ka sa bawat araw. Nalilipas. Hindi ko alam kung kaya ko pang ngumiti pagising ko bukas. Nawala ka na sa piling ko, Sebastian. Kulang pa mga naipon nating alaala. Kulang pang mga ikukwento ko kay Stan paglaki niya. Gusto ko na makilala ka niya. Ikaw mismo at hindi ang mga litrato at alaala mo na lang. Gusto kong makita kayong magkasamang naglalaro sa buhanginan. Gusto kong makita na tinuturuan mo siyang lumangoy sa dagat. Magmaneho ng speedboat at umakyat sa puno ng mangga. Kailangan niya ng gabay ng isang ama, Sebastian. Kaya pakiusap, huwag mo kaming iiwan. Huwag mo siyang iwan. Mahal ko.
Alam mo ang hinihiling na kabayaran ng pananatili kong buhay paglampas ng edad na 30. Pumapayag akong kunin mong buhay ko. Kapalit ng buhay mo. Hindi, Belinda. Hindi mangyayari yan. Mas nanaisin ko pang kitli ng buhay ko. Gayon pa lang, kaysa saksan ni dulo ng daliri mo. Pero Sebastian, ayokong mawala ka sa buhay naming mag-ina. Hanggat buhay ako sa alaala mo, sa puso mo, para na rin hindi ako tuluyang nawala, Belinda. Mahal na mahal kita, Sebastian. Wala akong ibang misyon sa buhay na to, kundi ang makilala at mahalin ka, Belinda. Mahigpit na nagyakap ang mag-asawa. Nakatulog si Belinda sa loob ng makisig na bisig ng pinakamamahal niya. Subalit sa pagmulat niya ng mga mata, kasabay ng pagbati ng araw sa kalangitan, ang huling hininga ni Sebastian. Parang nadudurog ang pusong tumangis si Belinda, habang masuyong hinahaplos ang payapa at napakagwapong mukha ng asawa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa trangkahan ng langit, Sebastian. Malalakihin at aalagaan ko lang ang ating anak. At susunod na ako sa iyo. Hintayin mo ako, mahal ko. Umabot pa sa edad na 70 si Lola Belinda, Miss Amy. Payapang namatay siya sa kanyang pagtulog noong 10 years old ako. At tulad ng lagi nakagawian na niya, yakap-yakap niya ang picture frame ni Lolo Sebastian. Hindi na nag-asawa pa ulit si Lola Belinda. Kaisa-isang anak niya ang daddy ko na si Sebastian Acosta Jr. o Stan sa mga malalapit sa kanya. Nakakalungkot ang mga kwento ni Lola Belinda tungkol sa kabataan ni Daddy. Hindi kasi nakagisna ni Daddy ang ama niya. Nakilala lang niya si Lolo Sebastian base sa mga kwento ni Lola Belinda. Pero ang nakakatuwa, nag-iwan ng mga sulat si Lolo Sebastian para kay Daddy. Mga sulat na ibinili ni Lolo kay Lola Belinda na ibigay kay Daddy tuwing kaarawan nito. Parang buhay na buhay si Lolo Sebastian sa mga sulat na yon. Para na ring naririnig ni Daddy ang boses ng palabiro at masayahing ama niya. Siguro, doon kumuha ng inspirasyon si Daddy. Kaya gumawa siya ng mga video greetings para sa bawat kaarawan ko. You see, Miss Amy, hindi ko rin nakilala ng personal si Daddy. Namatay siya ilang araw lang matapos akong ipanganak. Sa kabila nun, hindi ako kailanman nagduda sa pagmamahal niya para sa akin at kay Mami. Ipinakita niya yon sa bawat video greetings na inirecord niya. Ipinakita niya yon sa bawat regalong binili niya bago pa man ako ipinanganak. Ipinakita niya yon sa bawat advice na sinulat niya at ginawang libro na maaari kong buklatin at basahin sa tuwing may problema ako. Pero higit sa lahat, Miss Amy, alam kong mahal ako ng daddy ko dahil mas pinili niyang isakripisyo ang sarili niyang buhay kaysa kitlin ang buhay ng aking ina at maging ganap na aswang siya. Buhay pa rin kasi ang sumpa ng pagiging aswang sa angka namin, Miss Amy. Walang nakakaalam kung paano ito tuluyang mawawala. Hula ko, dahil yun sa buhay pa ang ninuno ko na orihinal na nakipagkasundo sa demonyo. Walang nakakaalam kung sino siya o saan siya nagtatago. Wala rin ngang nakakaalam kung ano ang pangalan o itsura niya. Pero kung tamang hinala ko, hindi tuluyang maglalaho ang sumpa sa mga Acosta hanggat buhay pa siya. Hanggang dito na lang ako, Miss Amy. Muli, ako si Baste, apo ng aswang. Siya nga pala, 30th birthday ko bukas, Miss Amy. Wala akong asawa, wala rin akong anak.
Sinikap ko maging mabuting tao tulad ni Lolo Sebastian at Daddy. Sana sapat na yon para maawa rin ng langit sa akin bukas at makita ko naghihintay sa tarangkahan noon sina Lolo Sebastian at Daddy. God bless you and your listeners, Miss Ami. Sana ipagdasal niyo rin po kami ng aking buong pamilya. Salamat po sa pakikinig sa kwento ko. Medyo mabigat ang ending ng ating sender today. Malungkot ang sinapit ng pamilya niya pero may dala pa rin yung pag-asa. Patunay lang na sa kabila ng dilim ay mas naging ibabaw ang liwanag na hatid ng kahit pinakamaliit na ilaw. It's always darkest near dawn, sabi niya. I-comment nyo down below kung naranasan na rin ninyo ang ganito. Yung akala nyo ay wala ng liwanag pa sa dulo ng madilim at masalimuot na karanasan nyo, pero sa huli, may liwanag kayong natanaw. Nakakakilabot isipin na may mga nilalang talaga na kayang pumaslang para lang sa pansariling pangarap at kapakanan. Wala silang konsensya, isakripisyo man nila ang ibang tao, basta't makuha nilang gusto nila. At mas nakakakilabot kung iisipin natin na hindi kailangang maging aswang ng isang tao para magawa niya yon. Hindi ba at marami na tayong nababalitaan na ganyan sa TV at social media? Sana nga tulad ng kwento ni Baste, sa huli ay masingil natin ang mga taong gumagawa ng masama sa kapwa. Sana marami pa mga tulad ni na Sebastian, Stan at Baste na handang isakripisyo ang sariling buhay para mas manaig ang kabutihan. Kapulutan sana natin ang aral, ang kanilang mga karanasan. Mga minamahal naming tagapakinig, sana'y patuloy niyong suportahan ang ating YouTube channels, ang Kwentong Takip Silim, Sityo Bangungot, Aswang Radio, Aswang Confessions, Aswang Diaries at Sityo Pangil. Ito po ang inyong lingkod, Miss Ami. Salamat at maligayang pakikinig. Dear Miss Amy, Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, Kahit sa bawat halik niya'y ramdam ko ang pangil na nakatago. Dear Miss Amy, Minahal ko siya kahit ang kamay niya'y laging may dugo. ito ang Aswang Love Story.